Hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back na po sa ating YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po natin pong subscriber ang ating pong sasagutin. Ito galing po kay Jerome Bayhon. Ang kanya pong tanong ay, kung ang baboy daw ay gagawing inahin, ano bang mas maganda? Wet feeding o dry feeding? So kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop pangkabuhayang pang-agrikultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Ryan Patinio Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa pagpapakain po natin mga dumalagang baboy na gagawin pong inahing baboy. Sa akin po mga previous vlog mga kaibigan, kapag tayo po ay makapili ng mga biik na gagawin natin dumalaga, pagkakuha po talaga po natin doon sa may-ari or pagkawalay natin galing po sa kanilang mga inahing baboy, ang atin po ipapakain dyan ay starter feeds hanggang 1 buwan. And then, 2 buwan to 5 buwan, grower feeds na po yan. 5 months pataas o 5 months hanggang maglandi at saka mabulugan, yan po ay papakainin na po natin ng gestating feeds o breeder feeds. So, depende po kung anong brand ng feeds ang gamit nyo. Kasi, yung iba, ang tawag po ng pakain na yan ay gestating feeds, yung iba naman po ay breeder feeds. So basta ang importante po mga kaibigan ay bago po kayo bumili ng feeds para po sa mga dumalagang baboy na 5 months pataas, tanungin nyo po yung nagtitinda ng feeds kung saan ba rito ang pwedeng ipakain ng mga dumalagang baboy na 5 months pataas na po sila. Dito po tayo sa tanong po natin pong subscriber kung ano bang mas magandang gamitin o pamamaraan sa pagpapakain, dry feeding o wet feeding. Ang ibig sabihin po ng dry feeding mga kaibigan ay yung pellets ay ating pong diretsong ibinigay po sa ating mga alagang dumalagang baboy. Kapag wet feeding naman po, ating po tang ilagay doon po sa tubig at saka inihalo po natin po doon sa tubig yung mga feeds nila. So based sa experience ko po kaibigan, ako po ay gumagamit ng dry feeding. Hindi pa po ako nakagamit ng wet feeding lalo na sa mga inahing baboy. Pero ako po nakagamit po ng wet feeding doon po sa aking mga fatteners dati. Nung unang alaga ko po ng mga fattening, yung mga wet feeding po sila. Pero sa akin po mga inahing baboy na mga breeders na ginagawang inahin, ay hindi na po ako nakagamit ng wet feeding. Kasi po, ang ginagamit ko po ay dry feeding na po. So ngayon, kapag sa tanong na yan mga kaibigan, ang mga sasabi ko lang po ay sa side po ng dry feeding. Para sa akin po mga kaibigan, mas maganda po yung dry feeding in terms of conveniency or convenient po siya. Bago po tayo napapakain sa ating mga alagang baboy, sinusukat po natin dun po sa ating timbangan yung mga feeds sa kinakain po ating mga alaga. So pagkatapos nating masukat yung ilang kilo ang ating ipapakain, diretso na po dito sa ating farrowing pen o sa kaya naman sa gestating pen at atin na pong ibinibigay yung pagkain. So para sa akin, mas convenient siya kasi po diretso na pong magbigay. Hindi po katulad sa wet feeding na tayo po maghalo pa doon sa balde ng tubig, ng feeds. Doon pa to, nagmi-mix pa tayo ng feeds doon po sa tubig. So in terms of ano lang po sa mga pagka-convenient po sa pagpakain po sa mga alagang baboy. Sa pangangatawan po mga kaibigan, wet feeding man yan or dry feeding man yan, pareho lang po sila. Basta ang importante talaga, mayroon tayong reservoir ng water o tubig kung saan nakakonekta po sa auto drinker natin sa baba, ayan, and then doon po umiinom ng tubig yung ating mga inahing baboy. Parehos lang po siya ng epekto sa pangangatawan kasi mayroong tubig, mayroong feeds, pagkadating po sa loob ng tiyan, nakahalo po yan, ayan. Kaya mas prefer po yung gamit ko po ay dry feeding. Pero kapag fattening pong pag-uusapan, meron pong pagka-advantage ng konti yung wet feeding in terms of bigat o laki ng mga alagang fattening. Kasi alam naman natin kapag maraming tubig ang naiinom yung ating mga alagang baboy, ay talagang mabibilog yung katawan, mabibigat sila, at saka pag tinimbang po yan ay mabibigat po talaga. Siguro para sa akin, yung wet feeding ay mas preferred yan doon po sa mga fattening. Kasi mayroon po tayong hinahabol na live weight o harvest weight kung saan dapat aabot tayo ng 90 kilos pataas para magkaroon po tayo ng income or kita sa ating mga fattening. Pero kapag sa mga inahing baboy o kaya mga nagpadiding mga inahing baboy, mga dumalaga,
ang masasuggest ko lang po ay dry feeding lang kayo para hindi na po kayo mahihirapan sa papapakain ng mga inahing baboy. Pagkatapos niyo pong makuha yung timbang, ay ibibigay niyo po sa mga inahing baboy niyo, mga dumulaga, itatapon lang doon po sa loob ng kulungan. Hindi na po kayo magkukuha ng balde ng tubig, mag-mix pa ng feeds na time consuming po kapag mag-isa lang po kayo dito po sa inyong backyard farm. Yung wet feeding at saka dry feeding, kapag mga inahing baboy po natin pag-uusapan, ay pareho lang po yan ang epekto sa pangangatawan. Basta ang importante, mayroong reservoir ng tubig na konekta doon po sa auto drinker at nakainom po yung ating mga alagang inahing baboy, dumalagang baboy ng unlimited tubig sa buong araw, nang sa ganon makakuha nila ang required daily water intake at saka required daily feeding intake natin mga baboy po, mga kaibigan. So, yan po nating vlog ngayon. Sana po ako nakapagbigay sa inyo ng kaunting kalaman po tungkol po kung ano bang mas maganda sa ating mga inahing baboy, wet feeding or dry feeding po, mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po, mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.